Tandang Padamdam. Kabanata 2256. Natigilan ng mga turista. Pawang mali ang dating pag-amin at pag-aalala ni Song Wen. Hiniling lang ni Surui kay Nightingale na mag-request, kaya tuluyan niyang tinanggal ang kanyang maskara. Walang pasensya, walang paggalang, ang dating pagganap ay peke na sa sukdulan. Nang makita si Surui na papalapit na may masamang intensyon, ang dalawang subordinate ni Songwen ay kinuyam ang kanilang mga kamao ng mapagbantay. Alam ni Songwen na magaling si Surui, at likas siyang umatras. Ano ang gusto mong gawin? Pinabalaan kita, huwag kang magulo. Kung hindi, hindi mo maiiwang buhay si Gumay, ang Vice President ng Longhe Club. Ikaw ang Vice Presidente, tapos si Lao Su pa rin ang Diyos ng araw. Gayunpaman, dinala lamang ni Surui ang pangungusap na ito sa kanyang puso, at hindi ito sinabi. Nahaharap sa isang nakakatawang maliit na tao, talagang hindi niya kailangang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, naramdaman ni Surui na kahit nasabihin niyang siya si Apollo, walang sino man dito ang maniniwala dito. Paano ito patunayan? Patunayan mo sa mukha mo. Isang puwersa sa ilalim ng bandila ng isang basalyo ng Sun Temple ang magbanta sa buhay ni Apollo, ang Diyos ng araw. Masyadong madyugo ito. Napakabuti, kung ganoon ang kaso, gusto ko talagang subukan ito. Pagkatapos sabihin iyon ni Surui, humakbang siya pasulong. Ang kanyang hakbang ay tila isang maliit na pahayag. At ang bilis ay hindi mabilis, ngunit nahulog ito sa mga mata ng mga miyembro ng Dragon Harmony Association. Sa loob, natigilan sila nang makitang may lumabas na mga after images sa hangin. Parang napakabagal, ngunit hindi nila ito mapigilan. Dahil sa pagkakaiba ng mabilis at mabagal, hindi sila komportable at nahihilo. Sa sumunod na segundo, hinawakan na ng kamay ni Surui ang kwelyo ni Songwen. Tapos, humampas yung braso niya. Napakapayat din ng matandang ito. Inihagis ni Surui si Songwen sa bintana at muling lumapag sa pool sa ibaba. Ang matandang ito na may matandang braso at paa ay hindi makayanan ang ganitong paghagis. Nabangga ang paa ni Songwen sa ilalim ng pool, at agad niya itong nabali. Pumalakpak si Surui at tumingin sa apat na natitirang miyembro ng Longhe Association sa silid. Bakit? Gusto mo pa bang gawin ito? Ang dalawa ay nakakuyom ang kanilang mga kamao at naghahanda para sa mga sumalakay kay Surui ay wala nang balak na umatake, tumalikod sila at tumakbo palayo. Hindi, upang maging tumpak, ang dalawang ito ay naroon upang iligtas si Songwen Tana. Napakalakas talaga ni Surui, gagawin niya ito kung sasabihin niyang gagawin niya, wala man lang iiwan. Kung si Songwen Tana ay itinapon sa kamatayan, ang dalawa sa kanila ay mapaparusahan din ng mabigat. At sa pag-alis nila ng ganito, ang payat na unggoy at ang taong grasa na nakatali ng 5 bulaklak ay nakatitig lang sa pwesto na malungkot ang mukha. Nakatali sila kaya hindi na sila makatakbo. Bahagyang ngumiti si Surui at nang aasar na sinabi. Mukhang hindi ka na dapat sumama. Ang dalawang lalaking iyon ay tumakbo sa gilid ng pool at nalaman na si Songwen ay paakyat at pababa sa pool. Ang lalim ng tubig na 2 metro. Para sa huli para sa isang maliit na tao. Ito ay ganap na imposible na tapakan ito hanggang sa dulo. Bilang karagdagan, siya ay nasasakal ngayon na may bali sa kanang binti, at nawala ang kanyang kalahating buhay. Si Yutu subordinate ng walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa pool ng walang pag-aalinlangan, sinusubukang iligtas ang kanilang pinuno. Ngunit, sa sandaling ito, ang matabang lalaki at ang payat na unggoy ay muling bumagsak mula sa langit, sunod-sunod, nang biglang. Pinasag niya ang dalawang lalaking iyon sa ilalim ng pool. May ganoong operasyon pa. Kaya, lahat ng 5 miyembro ng Dragon Harmony Club ay nabulunan hanggang sa mamatay sa tubig. Simula ngayon, ang swimming pool ng hotel na ito ang magiging anino nila habang buhay. Si Surui ay hindi masyadong nag-abala, kaya't tumingin siya sa labas at isinara ang mga kortina. Bahagyang tinakpe ng Nightingale ang kanyang bibig. Tumatawa. Talagang gamaan ang loob. To deal with this insincerity, lunod ka na lang next time. Sabi ni Surui. Paano kung hindi dumating ang kabilang partido sa susunod? Tanong muli ni Nightingale. Imposible iyon. Bahagyang ngumiti si Surui. Tulad ng galit at galit ni Songwen noon. Nangangahulugan ito na dapat iulat ang taong ito. Sa totoo lang.
Walang alam ang lalaking ito. Kung kaya niyang itago ito ng kaunti, o maging mas matyaga, sa huli, hindi magiging masama ang mga resulta. Nang hindi alam ni Song Wen, siya ay nabugbog ng husto, ngunit ito ay resulta ng awa ni Su Rui. Kung napukaw ang tunay na apoy ni Su Rui, wala sa mga taong ito ang gustong umalis ng buhay. Ang mga mangmang ay walang takot, ang pangungusap na ito ay masyadong angkop para kay Sun Gwen. Tapos magdadala sila sa susunod. Naghahanap ka ba ng problema sa isang grupo ng mga tao? Tanong muli ni Nightingale. Posible, ngunit ito ang pinakamaling pagpipilian. Sinabi ni Su Rui. Kung matalino ang kabilang partido, aayusin nila ang isang tunay na vice-presidente na darating para magayos, at kahit si Cholon ay maaaring magpakita. Kung magpapakita si Karen, hindi ka ba niya makikilala? Kung gayon ang iyong paggawa ng paglilihim ay hindi rin magiging epektibo. Tumiti si Su Rui at ikinaway ang kanyang kamay. Mula nang magpakita ako kahapon, ang lihim na ito ay naging walang katuturan. Sinabi niya kay Nightingale. Tara, lumangoy tayo. Tuwang-tuwang tumango si Nightingale. Ang pananatili kay Su Rui ay naging ganap na walang pakialam sa mga posibleng panganib, at nasa mood pa rin siyang lumangoy bago ang digmaan. Talagang nag-improve ng husto ang mentality na ito. Naging mas tahimik ang dagat sa gabi. Si Su Rui at Nightingale ay lumangoy ng 2 kilometro sa lalim sa dagat, magkatabi. Bilang resulta ng pagkabisado ng ilang mga kasanayan sa pagbuo ng kapangyarihan ngayon, ang estilo ng paglangoy ng Nightingale ay mukhang mas madali kaysa dati. Ang lumangoy ng napakalayo sa isang lakad ay hindi maisip kahapon. Nang oras na para bumalik, biglang tumalon ang Nightingale mula sa tubig ng walang babala at dumapo sa likod ni Su Rui. Ang huli ay hindi handa, at ang buong tao ay pinindot sa tubig ng dagat. Ang Nightingale ay orihinal na gustong hanapin ang pakiramdam ng nakasakay sa likod ni Su Rui tulad ng kahapon, ngunit hindi niya inaasahan na madudurog si Su Rui ng labis, at agad na tumawa. Ngunit sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng sampal sa ilalim ng kanyang puwet. Ngunit dahil ito ay nasa tubig, ang lakas ng sampal na ito ay nabawi ng husto ng pagtutol, at tumama ito sa puwitan ni Nightingale, na parang paghawak sa kanya. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar, at ang Nightingale ay hindi kailanman nahawakan ng isang lalaking tulad nito sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang maalala niya ang acupuncture, hindi siya gaanong hinawakan ni Su Rui, bagaman ito ang huling paraan. Si Su Rui ay lumabas mula sa tubig, tumapak sa tubig, at marahas na sinabi, hindi ba't matigas ang mga pakpak? Namula ang magandang mukha ni Nightingale, ngunit ngumiti siya. Hindi na ito maganda, ang nakakapaglaro ng kalokohan kay Su Rui minsan ay nagpasaya sa kanya. Matapos makasama si Su Rui, ang mga ngiti na ipinakita niya ay halos katumbas ng kabuuan ng kanyang nakaraang 20 taon. Umakyat ka. Itinuro ni Su Rui ang kanyang likod. Oo, tumango si Nightingale na namumula ang mukha. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng hiya. Siyempre, walang kinakailangang koneksyon sa pagitan ng kung ikaw ay mahiyain o hindi, at kung mayroon kang mga swimming trunks. Sa malawak na karagatang ito, halos silang dalawa lang ang naroon, at ang Nightingale ay napaka-relax sa oras na ito, at labis niyang nasiyahan ang pakiramdam na ito. Nang may ilang daang metro pa mula sa dalampasigan, nakahiga muli ang Nightingale sa likuran ni Su Rui. Hindi gaanong nagsalita si Su Rui, at nagpatuloy sa pagsagwan ng husto. Idiniin ni Nightingale ang kanyang tagiliran na mukha kay Su Rui, at naramdaman niya ang temperatura ng balat ng kausap. Ang pakiramdam na ito ay hindi mailarawan, ngunit ito ay nagpapahanga sa kanya. Sa wakas ay nakarating na sa baybayin, at ubiling bumaba si Nightingale sa likuran ni Su Rui. Gusto mo pa bang lumangoy bukas ng gabi? Nakangiting sabi ni Su Rui. Medyo namumula ang magandang mukha ni Nightingale, ngunit tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Su Rui. Kung may susunod pang pagkakataon, pinakamahusay na gawin ito araw-araw. Hindi ka ba natatakot na mamatay ako sa pagod? Sabi ni Su Rui. Ang dami ng ehersisyo na ito ay hindi dapat mahalaga sa iyo. Alam ng Nightingale na sinadya ito ni Su Rui, kaya hindi siya nagbigay ng anumang konsesyon. Hoy, naanod na naman ng dagat ang mga swimming trunks mo. Biglang sabi ni Su Rui, nakatingin sa ibaba. Minsang nakagat ng ahas, 10 taon siyang natatakot sa isang lubad.
Nang marinig ito ni Surui, likas na tinakpan ng Nightingale ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Ngunit sa sumunod na segundo ay napagtanto niya na sinadya ito ni Surui, at ang mga swimming trunks ay nakatali pa rin sa kanyang baywang. Rogue, nagsinungaling ka sa akin. Pulang dugo ang mga pisngi ni Nightingale, at bago pa siya makatapos, tumakbo palabas si Surui na tumatawa. Naghabulan ang dalawa sa dalampasigan. Noong bata pa ako, mahilig akong maghabol at maglaro, ngunit kapag lumaki na ako, karamihan sa mga tao ay makikitang masyadong bata ang ugali na ito. Sa oras na ito, hindi ito masyadong inisip ng Nightingale. Ang pagtakbo sa dalampasigan at pakikipag-away sa lalaking kaharap niya ang pinakagusto niyang buhay. At ngayon, ang ganitong uri ng buhay ay nangyayari, dapat niyang pahalagahan ang bawat minuto, bawat segundo. Sa puntong ito, marami pa rin ang mga turistang nag-e-enjoy sa lilam sa dalampasigan, ngunit natigilan sila nang makita ang isang lalaki at isang babae na naghahabulan at nanggugulo. Hindi ba't napakahusay ng pisikal na lakas na ito? Mula sa silangan hanggang sa kanluran, at pagkatapos ay mula sa kanluran hanggang sa silangan, mayroong higit sa 100 pabalik-balik. Nagbibiro ka ba, o tumatakbo ka ba sa isang 10 kilometrong off-road? Ang estilo ng pagpipinta na ito ay nagpapaisip sa mga tao kung anong mga komento ang ipopost. Hindi rin naman gentleman ang lalaking iyon. Anong masama kung hinahayaan mo ang isang babae na maabyuten ka? Kailangang tumakbo hanggang dito. Nahihiya o hindi? Tumakbo silang dalawa ng halos 1 oras, nagulat sa maraming turista sa dalampasigan. Paunti ng paunti ang mga turista, ngunit nalaman ni Surui na ang Nightingale ay wala pa ring intensyon na sumuko. My lady, anong ginagawa mo, bakit hindi ka huminto? Ang Nightingale, na walang gaanong pisikal na lakas sa dagat, ay tila sobrang tiyaga sa oras na ito, at nakakasabay sa bilis ni Surui sa lahat ng oras. Sinong nagsabi sa iyong huwag kang titigil? Medyo naiinis si Nightingale. At masyadong walang galang si Surui sa kanya, sino ang nagsabing hinahabol ng mga lalaki ang mga babae sa mga bundok? At ang mga babae naman ay hinahabol ang mga lalaki sa iba't ibang layer. Tumayo ka at tingnan kung hindi ka papatayin ng babaeng ito. After an hour of chasing hindi ko na naabutan, okay. Sa wakas, napagod si Surui, bumagal siya, at ibinaling ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, bumangon si Nightingale mula sa lupa at tumalon ng ilang beses sa isang iglap. Sa layo ng mga metro, nahulog si Surui sa lupa. Niyakap ni Surui ang baywang ni Nightingale at bumagsak sa kanyang likuran sa dalampasigan. Ngunit hindi makontrol ng Nightingale ang kanyang lakas, at ang kanyang malambot na pulang labi ay nakalimbag sa dalampasigan. Sa itaas ng bibig ni Surui. Sa sandaling ito, namula ang magandang mukha ni Nightingale. Hawak ang isang magandang babae na may malakas na mukha at mas malakas na katawan, si Surui ay sobrang tigas. Chapter 2257. Gusto kong makita si Karen. Ang beach sa gabi ay napaka-refresh, ngunit ang Surui ay talagang tinatamasa ang sakit ng kaligayahan ngayon. Nasa bisig niya si Nightingale, at magkadikit silang dalawa. Ang poster na ito ay malabo gaya ng dapat. Nagdampi lang ang mga labi. Bagamat nagkataon lang, hindi naman ito gaanong kagandahan, at medyo masakit pa. Gayunpaman, ang mga dulo ng ilong ng dalawa ay nakadikit na sa isa't isa, at ang kanilang mga mata ay magkaharap, at kitang-kita nila ang matubig na mga mata sa mga mata ng isa't isa. Nakahiga ang Nightingale sa katawan ni Surui at naramdaman na medyo bumilis ang kanyang paghinga. Para kay Surui. Sa oras na ito, ang kanyang karakter na Xiao Xiao ay gaganap, ang kanyang katawan ay naninigas, hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, at hindi niya sinasadyang magkusa na umatake. Surui, mahinang sabi ni Nightingale. Instinctive niyang sinabi ito, at hindi niya alam kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Sumang-ayon si Surui. Hindi alam ni Nightingale kung ano ang gagawin. Kung tutuusin, sa relasyon ng lalaki at babae, hindi pa siya nakakalabas ng baguhan. Sa mga mata ni Nightingale, gabi na, simoy ng dagat, dalampasigan, at isang lalaking sobrang mahal na mahal siya. Napakagandang buhay. Biglang ipinikit ng Nightingale ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay dumampi muli ang kanyang mapupulang labi kay Surui. Maalog ang mga galaw, pero pamilyar lahat, at hindi mahirap sundin ang instinct. Mabuting tao si Jingmei, it's a matter of course.
Ang Nightingale ay nagkusa sa pag-atake. Si Su Xiaoxiu ay natural na imposibleng labanan. Napakatigas ng lalaking ito na nakalimutan pa niyang makipagtulungan. Halos sa tuwing umaarte siya bilang isa ng kabanata, gustong-gusto na talagang labanan ng mga tao na patayin siya. Sa sandaling ito, talagang emosyonal ang Nightingale sa ilalim ng gabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang temperatura ng labi ni Su Rui. Magmula noong magkakilala sila hanggang sa kasalukuyan. Parang pelikula ang lahat ng nangyari, at ang mga eksena ay ipinapalabas sa kanyang mga mata. Ang dalawa ay hindi nakikitungo sa isa't isa noong sila ay unang nagkita. Hinahanap pa rin ng Nightingale si Su Rui sa iba't ibang problema. Hanggang sa maya-maya. Pagkatapos ng ilang bagay, dahan-dahang binitawan ng dalawa ang kanilang mga hinaing at nagligtas sa isa't isa ng ilang beses. Pagkatapos sila ay naging pinakamapagkakatiwalaang mga kasama. Hanggang ngayon. Kung bumalik ang panahon ng isang taon. At makikita ng Nightingale kung ano ang nangyari sa oras na ito ng maaga, tiyak na hindi maniniwala ang isang daang tao, paano niya magagawang yakapin ang kanyang kaaway ng ganito. Gayunpaman, napakaganda ng buhay. Marahil ang mga taong akala mo ay hindi kasiya siya sa mata noon, ngunit ngayon sila ay mukhang sobrang komportable at mabait. Kahit na, maaari mong isipin na siya ang pinakakilalang tao sa mundo. Sa dalampasigan sa ibang bansa, walang pressure ang Nightingale. Kagabi pa lang sa dagat ay tuluyan na niyang nabitawan ang kanyang mga gapos. Tumatagal lamang ng 10 segundo para sa isang bagay tulad ng paghalik upang pumunta mula sa hilaw sa sanay. Sa kaibuturan ng pag-ibig, lahat ay maaaring maging isang bihasang veteranong driver. Ganyan na ngayon si Nightingale. Hinalikan niya si Su Rui ng 10 minuto hanggang sa maramdaman niyang natuyo ang kanyang labi at dila. Ang apoy sa loob ng kanyang katawan ay tila lalong lumakas. Ang isang kislap ay palaging maaaring magsimula ng apoy sa parang. Ang parehong ay totoo para sa Su Rui. Ang kanyang mga kamay ay sa wakas ay hindi na kasing tigas ng dati, ngunit nagsimulang dahan-daang gumalaw sa paligid. Bagamat ang paggalaw ng lakad na ito ay hindi gaanong maayos, hindi bababa sa kumakatawan ito na ang karakter ni Su Xiaoxiu ay nagsimula ng higit na ma-unblock. Gayunpaman, sa oras na ito, marami pa ring pares ng mga mata ang nakatitig sa lalaki at babae na ito. Pinagmasdan nila sina Su Rui at Nightingale na tumatakbo mula silangan hanggang kanluran. Mula kanluran hanggang silangan, ang kanilang mga mata ay pagod na, ang dalawa ay tumigil sa pagtakbo at nagsimulang maghalikan sa halip. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ng grupong ito ng mga manunood, Lola, na para bang isang malaking bato ang ibinaba sa kanilang mga puso. Tsaka nagsimula na silang magpalakpakan. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na ang mga sipol at hiyawan sa dalampasigan. Ang isang alon ay mas mataas kaysa sa isang alon. Anong ritmo ito? Ang kamay ni Su Rui ay nakapatong sa likod ni Nightingale sa oras na ito, at ang huli ay humihingal din at nahihiya sa paghalik. May pumalakpak sa sandaling ito. Dahil nabalik sa realidad mula sa panaginip, biglang naging mainit at uminit ang magandang mukha ni Nightingale. Pag-ikot, sila na ang naging focal point ng buong beach. Anong oras na, at napakaraming tao ang nanunood sa kanila. Buti na lang at gabi na. Kung ito ay sa araw, ito ay magiging 10 beses na mas masigla. Ang mga sigaw sa paligid ay napakasigla, gaano man kakapal ang balat na sina Su Rui at Nightingale, imposibleng magpatuloy sila. How about, bumangon na tayo? Nahihirapang sinabi ni Su Rui, ang apoy sa loob ng kanyang katawan ay halos mapatay ng mga tagay na ito. Nima, tagay para sa lana, hindi pa ako nakakita ng ganitong kasiraan. Hindi mo alam kung ano ang pamboboso. Huwag kang maingay, okay? Nahiyang tumayo ang dalawa at sinimulang iwaksi ang buhangin sa isa't isa. Patuloy na tumunog ang tagay. Namumula si Nightingale at hindi alam ang gagawin. Gusto niyang sumugod sa dagat at lumangoy ng isa pang 10 kilometro. Ang mga pisngi ni Su Rui ay mas makapal kaysa kay Nightingale, at hindi na siya nag-aalala sa oras na ito. Nagawa pa niyang ngumiti at kumaway sa mga turistang ito. Walang kahihiyan. Mahinang sabi ni Nightingale na namumula ang mukha. Ang pangungusap na ito ay may isang uri ng coquettish na kahulugan. Ang Nightingale, na palaging nagyayelo at malamig, ay nagpapakita na ngayon ng isang estado ng kaibahan. Dapat sabihin na ang ganitong uri ng atraksyon ay mas malakas. Well,
Iniisip ko rin na ang mga taong ito ay talagang walang kahihiyan. Si Surui ay kumakaway pa rin ang kanyang mga kamay na parang bituin. At ang mga turista sa di kalayuan ay hindi alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Ikaw ang tinutukoy ko. Galit na pinandilatan ng Nightingale si Surui. Buong buo ang ulo ni Nightingale, ngunit ikinaway ni Surui ang kanyang mga kamay sa buong daan, at may mga palakpakan at sipol sa lahat ng dako, at ang dalawa ay bumalik sa silid na hirap na hirap. Pagsara ng pinto, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Nightingale. Talagang hindi madali, sa wakas ay nakaramdam ako ng kaunti, ngunit nagambala ako ng grupo ng mga taong nanunood ng saya. Umiling si Surui. Ang mga bastard na ito. Tumingin kay Surui, sinabi ng Nightingale, maligo ka na, nababalot ng buhangin ang katawan mo. Hindi ba kayo pareho? Tumawa si Surui. Sa paggunita sa eksena kanina, muling namula ang Nightingale, ngunit hindi ganoon kadali na maibalik sila sa dati nilang estado. Nang matapos silang dalawa maghilamos at maupo sa kama, 11:00 na ng gabi. Gustong ipagpatuloy ng Nightingale ang mga araw na ito, kahit na manatili sila sa hotel na ito magpakailanman. Sa sandaling ang isang babae ay nasa isang estado ng pag-ibig, siya ay maaaring maging mas emosyonal. Ngunit, sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Nightingale. Tingnan mo ang number, sabi ng Nightingale. 80% nito ay mula sa Long Haeway. Ilang oras na ang nakalipas mula nang mabugbog si Sun Gwen. Halatang hindi sincere ang pagtawag sa kanya ng sobrang late. Sarcastic na sabi ni Surui. Kung ganoon, sasagutin ko ba itong tawag o hindi? Ang Nightingale ay medyo hindi sigurado tungkol sa saloobin na iyon. In up, we have to put on airs anyway. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, gabi na, masyadong bastos. Mabuti. Pinaba ni Nightingale ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Wala nang tumawag pa, ngunit makalipas ang 10 minuto, may kumatok sa pintuan ng Nightingale. Mas bastos pa ngayon. Umiling si Nightingale. Ako na ang magbubukas ng pinto. Napangiti ng sarkastikong si Surui. Ito ay isang magandang palabas. Hindi man lang niya nilinggan ang mga mata ng pusa, binuksan lang niya ang pinto. Isang malakas na lalaking nasa katanghaliang gulang na may buong balbas ang nakatayo sa labas ng pinto. Ang taong ito ay nakasuot ng isang maikling manggas na floral shirt. Ngunit ang kanyang mga kalamnan ay nakaumbok, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding liwanag. Sa unang tingin, hindi siya magaling. Sino ka? Malamig na tanong ni Surui, hindi niya sinasadyang imbitahan ang kabilang party. Nasaan si Miss Nightingale? Tanong ng lalaki. Haha. Humisi si Surui, pagkatapos ay direktang isinara ang pinto. Ang kabilang partido ay malinaw na walang ibig sabihin ng anumang magalang sa kanya, at hindi sumagot sa tanong ni Surui. Ang malakas na lalaking nasa katanghaliang gulang ay hinawakan ng isang kulay abon na ilong. At ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang balbas ay agad na naging madilim. Taglit siyang napatitig sa pinto, saka itinaas ang kamay at muling kumatok. Pinuksan itong muli ni Surui, at malamig na tinanong ang parehong tanong tulad ng dati. Sino ka? Ang Vice President ng Longhe Association. Basong. Sa wakas ay nalaman ng lalaking ito sa puntong ito. Si Surui na nasa harapan niya ay talagang hindi isang mabuting tao. Kung hindi siya muling makikipagtulungan, natatakot akong sarado na naman ang pinto. Anong problema? Pinandilatan siya ni Surui. Dapat sanay na ang lalaking ito, at marami siyang galos sa mga braso at binti. Tila ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay dapat ituring na medyo mataas sa Longhe Club. Ang aking mga nasasakupan ay nasaktan si Miss Nightingale ngayon, at ngayon ay narito ako upang humingi ng tawad. Sabi ni Bason. Bagamat hindi siya nasisiyahan kay Surui ngayon, dapat ay tapat siya sa oras na ito. That guy named Sun Gwen also said that he was here to apologize, pero anong nangyari? Malinaw na humihingi siya ng kasalanan. Malamig na tinitigan ni Surui si Basong. Hindi mo ginagawa ang parehong, tama. Nakapaghanda na ako ng mesa ng mga handaan, at inaanyayahan kita, Miss Nightingale at Mr. Nightingale. Sinubukan ni Basong ang kanyang makakaya na pigilan ang galit sa kanyang puso, at sinabing hindi nagbabago ang kanyang mukha. Ito ay isang malaking gabi, kaya huwag kumain. Tumingin si Surui sa kanya ng mapanokso.
Napakaganda ni Miss Nightingale, nag-aalala din ako na may mga hindi makatwirang pag-iisip sa gabi ng isang grupo ninyo. Ang pangungusap na ito ay talagang hindi nagbibigay ng mukha, na labis na nagpapangit sa kutis ni Basong. Sa katunayan, siya na ang pinaka-promising na boss sa loob ng Longhe Association sa mga nagdaang taon. Dahil sa kanyang pagsali, ang bilis ng pagpapalawak ng gang ay lubhang pinabilis. Kung wala na, pagkatapos tumanda at magretiro si Karen, si Bason na ang papalit bilang presidente. Sa kasong ito, nagawa niyang humingi ng paumanhin sa Nightingale, na sa malaking lawak ay nagpakita ng saloobin ng Longhe Way. Si Basong ay matapang at walang awa, at siya ay may mabangis na putok. Maraming kaaway sa labas, at ang kanyang mga nasasakupan sa loob ay gumagalang at natatakot din sa kanya. Nakita ni Surui sa isang sulyap kung ano ang disposisyon ng taong ito. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, kung gayon, pasok ka. Nauna nang nagpalit si Nightingale sa kanyang mga damit pang-init, tumayo sa tabi ng bintana ng nakatalikod. Nagpareserba na ako ng mesa para sa isang piging, at inimbitahan ko na rin si Miss Nightingale para parangalan ako. Nakayukong sabi ni Bason. Walang kwenta ang pagdating mo. Malamig ang boses ni Nightingale. Gusto kong makita si Karen. Kabanata 2258. Mga espesyal na lugar na makakainan. Gusto kong makita si Karen, hindi ikaw. Ang mga salita ng Nightingale ay walang alinlangan na naglagay kay Bason sa isang lubhang nakakahiyang sitwasyon. Ang kahulugan na nakapaloob sa pangungusap na ito ay napakasimple, iyon ay hindi sapat ang iyong katayuan, nakikipag-usap lamang ako sa mga taong kapantay ng katayuan ko. Kahit dumating ka lang para humingi ng tawad, hindi ka qualified. Ang isang lalaking may kaunting pagpapahalaga sa sarili ay makaramdam ng labis na kalungkutan kapag narinig niya ang mga salita ng Nightingale. Biglang namula ang kutis ni Basong. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang pinakamalaking contributor sa pag-unlad ng Longhe Society. At ang tanging kandidato para sa susunod na Pangulo. Sa ganitong mga kalagayan, kung labis siyang hinamak ni Nightingale, paano pa kaya ang pakiramdam ni Basong? Nang makita ang malungkot na mukha ni Basong, tumawa si Surui. At sinabi niya, tingnan mo. Sinabi ko kanina na wala kang sinseridad na humingi ng tawad. Ngunit kami Miss Nightingale ay nagsabi ng ilang mga salita, ikaw ay hindi ako natutuwa, ito ay walang pinagkaiba sa si Sungwen at ang kanya. Huminga ng malalim si Basong para pakalmayan ang galit sa kanyang puso. Tinulyapan niya si Surui. Pagkatapos ay bumaling sa nakatitig sa likod ni Nightingale. Sinabi niya, Miss Nightingale, isa na akong kabanata sa ilalim ni Pangulong Cholon. At ako rin ay ang kandidato na humalili sa susunod na Pangulo, kaya sa tingin ko ang aking paghingi ng tawad ay taos puso at maaaring kumatawan sa Longhe Association, ng hindi lumingon si Nightingale, napangiti si Surui nang marinig niya ito, excuse me, can you represent Longhe Way? Parang hindi mo sinabi, Miss Nightingale kami. Sabihin mo. Bahagyang tumango si Nightingale at sinabing, gusto kong makita si Cholon. Matagal na ako dito sa Gumay, at hindi man lang nagpakita ng mukha siya, ang pinakamataas na namamahala. Anong klaseng ugali ito? Ang mga pangungusap na ito ay may matatag na batayan, at mayroong isang malakas na kahulugan sa simpleng tono. Nagsimulang isipin ni Baso na ang Miss Nightingale na ito ay hindi dapat isang simpleng florera. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Nightingale na may nakapikit na mga mata. Alam niyang kung magpupersit siya ngayon, walang magandang resulta. Kaya mas mabuting bigyan niya ng mukha ang kabilang partido at humingi muna ng tawad ng may paggalang, anyayahan siya sa piging. Kung bibigyan ba siya ng Nightingale ng mukha sa handaan? Ilang oras pa ang lumipas. Kung tutuusin, ang babaeng ito ay manliligaw din ng isang mataas na antas ng Sun God. Pagamat hindi ito pinapayagan ngayon. Mahal, ngunit kung babalik ako at hihipan ang hangin ng unan, natatakot ako na hindi ito masyadong mabuti para sa Longhewi. Sa pag-iisip nito, pinago ni Basong ang kanyang tono at sinabing, Miss Nightingale, Charunwi. Naging abala si Chang sa iba pang mga bagay kamakailan, ngunit tiyak na dadalo siya sa piging sa ilang sandali, mangyaring siguraduhin na pahalagahan ito. Kung ganoon, sige, lumabas muna kayo at hintayin mo ako sa ibaba, magpapalit ako ng damit, sabi ni Nightingale.
Ang kanyang mga salita ay malakas, at hindi niya binigyan si Basong ng anumang puwang para sa pakikipagtawaran. Tumango lamang ang huli at lumabas ng silid na puno ng galit. Sa opinyon ni Basong, ang pagpapalit ng damit ay walang iba kundi retorika. Nakasuot ng magandang summer dress si Nightingale, kaya ano pa ang dapat niyang palitan? Paumanhin. Tiyak na gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pag-usapan ang bagay na iyon sa batang bodyguard na nasa tabi niya. Pagkasara ng pinto, biglang naging malungkot ang mukha ni Bason. Isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang may-ari ng figure na ito ay si Surui. Si Basong mismo ay isinilang bilang isang mandarambong. At sa simula pa lang ay kilala na siya sa kanyang kalupitan. Hindi ko alam kung ilang kalaban na ang nasugatan at napilayan niya. Gayunpaman, nang harapin niya si Surui, katutubo niyang naramdaman ang hindi maarak na lalim ng lalaking ito. Naniniwala si Basong na hindi ito dapat ilusyon. Ang lalaki ay mukhang ordinaryo, ngunit si Sungwen at ang kanyang mga nasasakupan ay natalo lahat ni Surui. Kahit isang tao ay hindi makagalaw. Makikita ng sino mang may matalinong mata na si Miss Nightingale ay naudyukan ng galit ni Thunder, at gagamitin niya ito para pilitin si Cholo na lumabas. Gusto kong makita kung anong uri ng mga trick ang maaari mong laruin. Pumasok si Bason sa elevator na may malungkot na mukha. Kahit na siya ay isang sikat na walang awa na tao. Siya ay hindi isang walang ingat na tao na may maunlad na mga paa at isang simpleng pag-iisip, kung hindi ay imposibleng maabot niya ang taas ngayon. Ngunit hindi tulad ng pangitain ni Bason, ang Nightingale ay talagang kailangang magbago. Hindi siya umiwas kay Surui, na nasa kwarto pa rin, at nabuksan na ni Nightingale ang kanyang shirt. Mula sa pananaw ni Nightingale, wala lang ito, nakita pa nga siya ni Surui na walang suot na bikini, at naka-underwear pa rin siya sa oras na ito. Nakipaghalikan pa nga ako, kaya ayos lang na tingnan mo ulit diba? Kailangan kong sabihin na ang puso ni Nightingale ay sapat na malaki. Ikaw ay isang matapang na babae. Bahagyang namula ang matandang mukha ni Surui, at umubo siya ng 2 beses. Hindi niya inalis ang mga mata niya. Kung gagawin niya, hindi ba siya lalabas na masyadong duwag, masyadong nahihiya? Ang summer dress ni Nightingale ay isang set ng puting sports underwear, na masikip at maayos, at bagay na bagay sa kanyang toned figure. 2 beses lang itong sinulyapan ni Surui. At naramdaman na hindi na niya ito kayang panoorin. Ang tanging nasa isip niya ay ang sitwasyon kung saan nagpaputok na ng baril ang 2 sa dalampasigan. Ilang sandali pa'y mag-aapoy na naman ang apoy sa loob ng kanyang katawan. Hinubad ni Nightingale ang kanyang mga damit pang-init at naglabas ng isang set ng itim na pampites mula sa aparador upang isuot. Kaiba sa dati niya masikip na leather jacket, ang jacket na ito ay gawa sa mabilis na pagkatuyo na material, na ginagawang napakaginhawang isuot sa katawan. Hindi siya inutusan ni Surui na gawin ito. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Nightingale ay dahil sa nakikinita na niya ang panganib na susunod na mangyayari, ang babaeng ito ay umuusad sa napakabi. Bilis na bilis. Nagpalit ng damit si Nightingale at mukhang napaka-sporty. Ngunit agad na umiwas ng tingin si Surui, talagang bumagsak ang konsentrasyon ng lalaking ito kamakailan, hindi, may gana siyang damyugo muli. Parang ganito, ang Nightingale ay lalong angkop para sa mga pampites. Suot ang masikip na mabilis na pagkatuyo na damit. Ang kanyang makinis na kurba ay walang alinlangan na nahayag. Sa panahon ngayon, gusto ng mga lalaki ang mga babaeng nagwo-workout. Ang makita ito ay tinatayang nabighani. Ang pagbawas ng 1 punto ay magpapayat sa iyo, at ang pagtaas ng 1 punto ay magpapataba sa iyo. Ito ang kurba ng Nightingale. Nagpalit ng damit si Nightingale at nakita ang nahihiyang hitsura ni Surui. Noon lang niya na-realize kung gaano siya ka-open ngayon, kaya namula siya at sinabing, "Tara, bababa na tayo." "Sige," sabi ni Surui, at sinundan si Nightingale. Nagpapanggap pa siyang bodyguard. Kagalingan sa pag-arte, pulong ni Nightingale. Ako ay isang acting school, at ito ay simula pa lamang. Ngumiti si Surui. Sa ilang sandali, tingnan natin kung ano ang peak acting. Pumaba ang 2 na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Mahigit 10 minuto nang naghihintay si Basong sa lobby. Sa pagtingin sa buong underground na mundo ng Gumay City. Walang sino man ang maaaring maglagay ng ganoong hangin sa harap niya. Higit pa sa 3, ngunit ngayon, isang babae ang naglakas loob na gawin ito sa kanya, na labis na ikinagalit ni Basong.
Isinulat niya ang account ngayon. Susuriin ito ni Bason mamaya kung malalaman ng isang tao na ang babaeng ito ay nambobola at walang malakas na backstage, kung gayon si Bason ay kumilos ng walang pakundangan. Nang lumitaw ang Nightingale na nakasuot ng masikip at mabilis na pagkatuyo, agad na nagliwanag ang mga mata ni Bason. I have to say, ito talaga yung tipong gusto niya. Si Bason ay may nakakabaliw na paranoia tungkol sa fitness, sa pangkalahatan. Kapag ang gayong lalaki ay naghahanap ng kapareha na babae, siya rin ay nais nilang lahat na ang kabilang partido ay isang fitness freak. Kaya, pagkatapos makita ang makinis na kurba ng Nightingale, lumiwanag ang mga mata ni Bason. Nagpasya siya sa sandaling ito na dapat niyang ilagay "This woman is conquered." At, sa ngayon, tila napakataas ng posibilidad. Tara na, lumapit si Nightingale at malamig na sinabi. Kitang-kita niya ang siklab ng galit sa mga mata ni Bason, ngunit hindi ito isinasa puso ni Nightingale. Sa tabi ni Surui, ano ang kinakatakutan ng Nightingale? Nakipag-ugnayan na ako kay President Karen. Magdi-dinner muna tayo. Galing siya sa labas ng bayan at darating siya sa loob ng 3 oras, sabi ni Bason. Actually, nasa Gumay si Cholon. At pwede siyang pumunta kahit anong oras. Ang 3 oras na ito ay para lang maantala. Pagkatapos ng lahat, si Cholon ay walang masyadong maayos na relasyon sa Sun Temple ngayon. Lahat tama. Bukod dito, nabalitaan din ni Basong na kamakailan lamang ay nakilala ni Karen ang isang napakagandang babae. At nabighani siya sa kanya na halos wala na siyang pakialam, at hindi na siya nag-abalang magtanong tungkol sa barkada. Hindi magiging tanga si Basong para kumbansihin si Charlan, kung tutuusin, kung bumagsak ang huli, siya ang direktang makikinabang. Sige, tinanong ng Nightingale, saan ang restaurant? Pumili kami ng isang espesyal na lugar upang kumain. Nakangiting sabi ni Bason. Biglang nanliit ang mga mata ni Surui. Direkta niyang tinanong. Saan kakain? Hayaan mo muna akong ibenta, malalaman ko pagdating ko. Sinabi ni Bason. Napaka-excite, napakakapanapanabak. Stimulus. Nagkatinginan sina Surui at Nightingale at walang sinabi. Sa puntong ito, maaari lamang silang makakita ng mga trick at treat. Sa Gumay City. Maraming lugar kung saan may mga kapana-panabik na bagay. Ngunit pareho ba ang stimulation sa mata ng mga turistang ito at ang stimulation sa bibig ni Bason, ngunit kailangan kong sabihin ang dalawang bagay. Mahigit kalahating oras na humandar ang sasakyan at nakarating sa isang gusali na tila isang sinehan. Ang gusaling ito ay cylindrical ang hugis at sumasaklaw sa medyo malawak na lugar. Mukhang maliwanag at nagpipiesta, ngunit walang gaanong turistang pumapasok at lumalabas. Ito ay isang kasino. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Hindi, ito ay isang teatro. Nakangiting sabi ni Bason, espesyal akong nag-ayos ng stage play para kay Miss Nightingale, at mag-e-enjoy tayo habang kumakain tayo. Isang stage play. Matapos marinig ito, nagkatinginan sina Surui at Nightingale, at talagang hindi nila alam kung ano ang iniisip ni Basong. Kailangan kong magpakilala, sinabi ni Bason. Ang teatro na ito ay ang pinakamalaki at pinakakumikitang industriya ng aming Longhe Club. Kapag ang mga turista ay pumunta sa Gumay, dapat silang pumunta sa teatro na ito upang manood ng mga pagtatanghal. Puno ang mga venue. Ang ganitong uri ng katangian na pagganap ay ang selling point ng industriya ng turismo ng Gumay. At ito ay namumulaklak sa halos lahat ng dako. Gayunpaman, ang gayong malakihang teatro ay talagang bihira. Kung walang malakas na suporta sa background, imposibleng magbukas sa lugar ng butil at trigo. Saan nagpunta ang lahat ng mga turista ngayon? Tumingin si Surui sa kanyang relo. Ito ang oras kung kailan ang nightlife ay nasa tuktok nito. Ang clearance ngayon. Nakangiting sabi ni Bason, bukas lang ang event ngayon para kay Miss Nightingale. Kabanata 2259. Master Su. Kung may nangyaring masama, dapat may demonyo. Si Surui ay palaging naniniwala sa pangungusap na ito. Napakaraming araw na ang Nightingale sa Gumay City. At hindi pa nagpakita si Basong. Ngayon, bigla siyang naglagay sa isang malaking entablado upang i-treat ang mga bisita sa hapunan. Kahit na ang isang idiot ay maaaring makaramdam na ito ay abnormal.
Inayos ni Surui ang kanyang lakad, binilisan ang dalawang hakbang, at naging magkatabi si Nightingale. Nakita ni Basong ang pagkilos ni Surui at hindi niya napigil ang ngumiti. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa ginoong ito. Sa kanyang ngiti, may bakas ng masasamang konotasyon. Matapos makita ang Nightingale sa Pampaites, kinuha ni Basong ang napakagandang kagandahan na ito bilang bagay na kailangan niyang sakupin. Kung makaligtaan niya ang figure na ito ay magiging isang panghabang buhay na panghihinayang. Gayunpaman, kung gusto niyang sakupin ang Nightingale, ang Surui ang magiging pinakamahirap na hadlang na malalagpasan ni Basong. Ang lalaking ito ay halatang may relasyon sa Nightingale. Mag-isa lang siya sa iisang kwarto. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Sa pag-aakalang ang napakagandang katawan ni Nightingale ay maaaring tinangkilak muna ni Surui, ang mga ngipin ni Basong ay nangangati sa puot. Gayunpaman, ang taong ito ay medyo heroic din. Nais niyang mapanatili ang puot na ito sa kanyang puso ng ilang sandali, hanggang sa makahanap siya ng angkop na pagkakataon upang masira. At ang pangunahing punto ay ang Surui ay napakalakas, bagamat napaka-scumbags ng ilang subordinate ni Sun Gwen. Hindi man lang sila kaharap ng batang bodyguard na ito, na dahilan kung bakit lihim ding napukaw ni Basong ang pagbabantay. Nang marinig ang tanong ni Basong, bahagyang ngumiti si Surui. Ang pangalan ko ay Su Daswai. Oo, kung gusto mo akong tawagan ng mas mabait, maaari mo akong tawaging Daswai. Master Su. Sa totoo lang, orihinal na gusto ni kasamang Su Xiaoxiao na tawagin siyang gwapong Su. Ngunit sa sandaling dumating ang kanyang mga salita sa kanyang mga labi, napagtanto niya na ang walang hiyang apat na salitang Shandong Su ay walang kahihiyan. Hindi ito pangkaraniwang pangalan ng tao. Sa kasong ito, bigla niyang tinanggal ang salitang kapatid sa likod. Naramdaman ni Basong na medyo espesyal ang pangalan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Okay, Su Daswai. Ayaw niya itong tawaging mabait. Sa ibabaw, ang Nightingale ay tila wala, ngunit sa katunayan, siya ay nagtiis ng napakahirap. Napakawalandian ng Surui na ito. Nang sabihin ang salitang Su Daswai, halos hindi tumawa ang Nightingale. Napakawalang hiya. Tahimik na iniunat ni Nightingale ang kanyang kamay at kinurot ang braso ni Surui. Walang ekspresyong iniunat ng huli ang kanyang backhand at tinapik ang puwitan ni Nightingale. Ito ay tiyak na isang follow-up. Hindi masyadong inisip ni Surui ang tungkol dito noong nagpe-film siya, at pagkatapos lang ng film ay napagtanto niyang kumakain na naman siya ng tofu ng ibang tao. Ngunit ikinagulat nito si Nightingale. Halos hindi siya tumalon. Nang mabaril siya ng ganito ay agad niyang nilinggan ang paligid at nakita niyang hindi napansin ng mga kampa ni Basong kaya gumon ang pakiramdam niya. Tinulyapan si Surui, walang magawa si Nightingale, paano naging matapang ang nakakainis na lalaking ito. Siya pa yata ang unang kumurot sa kanya pero iba ang dahilan. Alam ni Nightingale na hinding-hindi siya magiging kalaban ni Surui pagdating sa pagkain ng tofu. Pumasok sila sa sinehan at nalaman nilang walang turista at napakatahimik. Inilapat ni Surui ang kanyang pandinig sa sukdulan at walang nakitang kakaiba. Baka gusto lang nitong si Boso na imbitahan si Nightingale sa hapunan. Hindi naniwala si Surui. Kung gusto niyang kumain, saan niya ito dapat ilagay? Nakaayos dito. Sa harap ng stage ay inalis na ang mga upuan at inilagay ang isang malaking round table. Sa magkabilang dulo ng round table, dalawa lang ang upuan. MS. Nightingale, mangyaring maupo. Nagkusa si Basong na humila ng upuan at sinenyasan, maghapunan tayo at manood ng palabas mamaya. Natigilan sandali si Nightingale, at pagkatapos ay tumingin kay Surui. Bahagyang ngumiti si Surui. Vice President Basong. Masyado kang pabaya, naiintindihan ko ang iyong intensyon na kumain ng mag-isa kasama si Miss Nightingale, ngunit bisita rin ako, kaya hindi ako makatabi at panoorin kang kumakain, hindi ba? Talagang nakakabilib na makabuo ng ganoong kalaking teatro para kunin ang mga babae, ngunit ang pagkukunwari ay parang sobra. At, sa lokasyon dito, ang baso na ito ay tila may ibang layunin. Ginoo, Marshal Suso, espesyal akong nagayos ng mas panabik na hapunan para sa iyo. Nakangiting sabi ni Basong. May ngiti siya na kahit sinong lalaki ay maiintindihan. Ang Gumay City ay sikat sa katangian nitong turismo.
Sa makatuwid, inayos ni Basong ang kapanapanabic na hapunan ni Surui, at maiisip mo kung ano ito sa iyong mga daliri sa paa. I'm sorry, hindi ako interesado. Talagang tumanggi si Surui, na may kahangahangang pakiramdam ng hustisya sa kanyang mukha. Ako ang bodyguard ni Miss Nightingale, at dapat akong manatiling malapit sa kanya. Humisi si Boson. Medyo hindi siya sigurado tungkol kay Surui. Kung siya ang bodyguard ni Nightingale. Saan nagpunta ang lalaking ito ilang araw na ang nakalipas? Bakit nagpunta dito mag-isa ang Nightingale, at ang bodyguard, na paulit-ulit na humindi sa isa't isa, ay hindi nagpakita? Ngunit kung ang taong ito ay hindi isang bodyguard, ngunit isang pansamantalang kaibigan ng baril, paano niya ipapaliwanag ang kanyang makapangyarihang kakayahan? Pinigyan ni Basong si Surui ng masamang tingin. Kasama ba dito ang pagtulog sa iisang kwarto? Siyempre. Walang humpay na panunokso ni Surui. Ang galit ni Basong. Kung kinakailangan, kahit matulog ako sa iisang kama, hindi ako tatanggi. Kung wala lang si Nightingale, hinampas talaga ni Basong ang mesa. Malamig niyang tiningnan si Surui. Bilang isang bodyguard, masyado bang out of line para sabihin ang ganoong bagay? I really don't care if it crosses the line or something. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ni Miss Nightingale. Matalim na tiningnan ni Surui si Basong. Nang walang anumang intensyon na umatras. Sa tingin ko mas mabuting dagdagan mo ako ng stool. Sa oras na ito, sinabi ng Nightingale, magdagdag ng upuan kay Commander Su. Ang pangungusap na ito ay halos isang utos. Gayunpaman, sa katunayan, noong binigkas ni Nightingale ang mga salitang Isudaswai, halos hindi siya tumawa. Sinisiraan pa rin niya si Surui, ano ang nasa ulo ng lalaking ito para bigyan ang sarili ng peking pangalan. Matapos marinig ang sinabi ni Nightingale. Nakagat lamang ni Basong ang bala at magdagdag ng upuan kay Surui. Masarap na hapunan para sa kanilang dalawa, ngunit sa sobrang dagdag na bumbilya, sino ang magiging komportable? Master Su, ayaw mo bang makita, anong uri ng hapunan ang inihanda ko para sa iyo? Hindi nakipagkasundo si Basong, at gustong tuksuhin si Surui sa kanyang kagandahan. Tiyak na ang buong Gumay City. Ang nangungunang pakete na mahirap hanapin. Ang nangungunang pakete. Ang apat na salitang ito ay hindi nangangahulugan ng pagkain. Si Surui ay nagpakita ng isang ngiti na naiintindihan ng isang lalaki. Naisip ni Basong na naantig si Surui, at tumawa siya kasama niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumigil sa pagngiti si Surui, at biglang nagsabi. Ngunit hindi ko akalain na mas marami pa sina Yingying at Yanyan kaysa sa marangal na Miss Nightingale. Mr. Buson, tama ka ba? Maaari bang mali ang Buson? Matapos marinig ang mga salita ni Surui, halos gusto niyang pag-alitan ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi alam ni Basong na kung ikukumpara sa kanyang mga kasanayan. Siya at si Surui ay lubhang magkaiba, ngunit kung ikukumpara sa kanyang mga kasanayan, ito ay ang distansya sa pagitan ng Earth at Mars. Ang bibig ni Surui ay kayang pumatay ng tao, hindi ito kasinungalingan. Nang makita ang mukha ni Basong na nagsasabing oo, tinakpan ni Nightingale ang kanyang bibig at bahagyang tumawa. Sa sandaling ito, nakita ni Basong ang gayong ngiti, at naramdaman niyang tila tinamaan ng husto ang kanyang puso. Napakaganda ng mga ngiti nito, okay. Kung hindi niya kayang lupigin ang babaeng ito na ang habang buhay niyang panghihinayang. Maglingkod tayo. Inayos ni Boson ang kanyang mood. Pumuhos ang mga waiter. Lahat ng mga pagkaing nasa plato ay ang specialty seafood ng Gumay City, at si Boson ay nagbukas din ng isang bote ng red wine at ibinuhos mismo sa Nightingale. Para kay Surui, iniwan niyang walang laman ang baso ng alak. Hindi ito pinansin ni Surui at kinain ito kaagad. Hindi pa siya kumakain ng hapunan, at gutom na siya. Nang makita ang pagkain ni Surui, nabalot ng galit si Basong sa kanyang dibdib, at nakaramdam siya ng labis na hindi komportable. Welcome Miss Nightingale sa Gumay. Itinaas ni Boson ang kanyang baso at pinisil ang isang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Nightingale, hindi nagtangkang itago ang kanyang pagnanais na manakop. Hindi itinaas ng Nightingale ang tasa, ngunit malamig na ngumiti. Sa palagay ko ay hindi alam ni Mr. Gusto na dumating ako sa Gumay isang araw. Sa tingin mo ba ito ay nararapat?
Naging abala ako sa mga gawain hanggang nitong mga nakaraang araw. At hindi ako makaalis. Patawarin mo sana si Miss Nightingale. Ako muna ang gagawa. Itinagilid ni Basong ang kanyang leeg at uminom. Inumin ng alak sa baso. Napahiya siya sa sinabi ni Nightingale kaya mabilis niyang iniba ang usapan. Miss Nightingale, tangkilikin natin ang pinakanatatanging pagganap ni Gumay habang kumakain. Ibinaba ni Basong ang baso ng alak at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Unti-unting bumukas ang kurtina ng entablado, at lumabas sa entablado ang isang pares ng mga lalaki at babae na naka-swimsuit. Ang lalaki ay matangkad, matipuno at puno ng pasabog na kagandahan. At ang babaeng ito ay nakabikini, may balingkinitang figure at kurbadong kurba na napaka-eye-catching. Sa sandaling lumitaw ang dalawang ito, ang pasabog na musika ay susunod. Medyo naninigas ang mukha ni Nightingale. Dahil sumunod, nagsimulang sumayaw ang lalaki at ang babae, ang sayaw ay napakabutil at puno ng tukso. Sa Gumay, ang ganitong uri ng sayaw ay makikita sa lahat ng dako, ngunit hindi ito ang gusto ng Nightingale. Napaka-konserbatibo niya, paano niya makakayanan ang ganoong nakaka-provocative na visual impact? Si Surui ay kumakain ng pagkain habang nakatitig sa eksena sa entablado na may ngiti sa kanyang mukha. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng lalaking ito. Hindi nagtagal, nagsimulang gumawa ng karagdagang sayaw ang dalawang tao sa entablado. Ang mga damit sa kanilang mga katawan ay nahubad lahat, at pagkatapos ay nagyakapan sila sa isa't isa, at sila ay gumagawa ng mga paggalaw ng dugo sa ilang labis na pinalaking pose. Ipinasok ni Basong ang kanyang daliri sa kanyang bibig, sumipol, at nagsimulang sumigaw. Ang mukha ni Nightingale ay naging sobrang lamig. Ang kabilang partido ay nag-ayos ng ganitong uri ng pagtatanghal para sa kanya, at ang intensyon ay napakalinaw. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Surui, na nagpapakita ng isang ngiti. Ginoo, Basong, with just such line-up, hindi ba parang masyadong petty? Sabi ni Surui hehe. Gusto mo bang makakita ng mas kamangha-manghang bagay? Ngumiti si Basong at sumigaw. Halika, magsimula ang madamdaming pasimula. Kaagad mula sa gilid ng entablado. Tumakbo ang 10 lalaki at 10 babae, at ang 20 tao na ito, walang pagbubukod, ay lahat ay nakasuot ng iskarlata na uniforme ng militar at gininto ang maskara sa mata. Kabanata 2260. Ako pa rin ang ama ng Diyos ng Araw. Pulang-pula na uniforme. Ito ang logo ng templo ng araw. At sa pagtingin sa mga gintong tasaw sa kanilang mga dibdib, ang ganitong uri ng damit ay makikita lamang sa katawan ng Diyos ng araw na si Apollo. Tungkol naman sa Golden Eye Mask, ito ay isang bagay na tiyak na isusuot ni Apollo sa tuwing lalabas siya sa isang malaking eksena. Ang mga costume na ito ay talagang lumabas sa 10 lalaki at 10 babae sa entablado. Anong masamang hangarin? Hindi ito cosplay, siguradong insulto ito sa Temple of the Sun. Insultuhan mo si Apollo. Biglang nanliit ang mga mata ni Surui, at isang sinag ng malamig na liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang Nightingale ay tila kalmado sa ibabaw, ngunit napagtanto din niya na ang malaking drama ay darating. Kahit na si Yeying ay hindi miyembro ng Temple of the Sun sa isang mahigpit na kahulugan. Nagtatrabaho siya rito bilang isang espesyal na sugo ng templo ng araw sa mga nakaraang araw. Ipinagpalagay niya ang pagkakakilanlan na ito. At sa oras na ito, nang makitang gusto ng kabilang partido na insultuhan ang templo ng araw sa pamamagitan nito, galit na galit si Nightingale. Bahagyang kumuyam ang mga kamao niya. Ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ng Nightingale ay nakita ni Basong. Bahagya siyang ngumiti, may bakas ng pagkasmog sa kanyang mga mata. Ang pag-aayos ni Basong ng naturang pagtatanghal ay tiyak na hindi para sa wala. Ano ang nangyari sa templo ng araw? Mahusay ba ito? Pagdating ko sa Gumay City, ang dragon ang kailangang gumulong para sa akin, at ang tigre ang humiga para sa akin. Pinagtatawanan lang kita, ano ba? Bilang karagdagan, ang paglipat ni Basong ay may mas malalim na kahulugan. Gusto niyang gamitin ito para subukan ang ilalim na linya ng Sun Temple. Dapat din natin itong gamitin para subukan ang ugali ng Nightingale. Kung ang Temple of the Sun ay hindi tutugan sa bagay na ito, ang Dragon Harmony Club ay magagawang palayain ito at gawin ang lahat sa hinaharap.
Ang lalaki at babae na unang dumating ay gumaganap pa rin ng pinaka-primitive at likas na paggalaw sa musika. Bagamat hindi pa naranasan ni Nightingale ang ganoong bagay. Ang eksena sa kanyang harapan ay hindi pumukaw ng anumang interes sa kanya. Medyo namumula ang maganda niyang mukha, hindi nahihiya, pero galit. Nais ni Baso na gamitin ang pamamaraang ito upang ilabas ang maliit na demonyo sa puso ni Nightingale. Sa kasamaang palad, ito ay tiyak na mabibigo. Ang Nightingale ay hindi ganoong uri ng tao. Ang 20 mananayaw sa mga costume ng Temple of the Sun ay nagsimulang sumayaw sa musika, na gumagawa ng lahat ng uri ng mga nakakapukaw na paggalaw. Lalong naging malungkot ang mukha ni Surui. Ang Dragon Harmony na ito ay magiging sobra-sobra. Ang pagsasayaw ng ganito sa oras na ito ay hindi lamang hindi pagkuha ng templo ng araw sa mga mata, ngunit ito ay isang matinding insulto. Sa ilalim ng bandila ng templo ng araw, iinsulto mo ba ang pamilya ng Panginoon at hahanapin ang kamatayan? Si Basong ay nasa napakagandang kalooban, at ang dating kalungkutan ay naglaho. Sa oras na ito, ang 10 lalaki sa entablado ay biglang nagsalita ng sabay-sabay, at ang kanilang mga boses ay mahina, at sinabi nila, "Lahat tayo ay Diyos ng araw, tayong lahat ay Apollo." Lahat ba si Apollo? Hindi ba, ang mga taong ito ay nakasuot ng eksklusibong uniforme ng militar ni Surui? Napasandal si Surui sa likod ng upuan, nakapikit sa entablado, ngunit ngayon ay gusto niyang tingnang mabuti at makita kung ano ang gagawin ng kabilang partido. Kaagad pagkatapos, hinubad ng mga lalaking ito ang kanilang mga uniforme ng militar. Sa isang iglap, ang entablado ay puno ng mga gintong butones na tumatalbog. Ang Sun Gods ay sama-samang naghubad. At gayon din ang 10 babae na nagsimulang maghubad ng kanilang mga uniforme ng militar sa isang napakakaakit-akit na galaw. Ipakita ang bikini sa loob. At ang 10 lalaki at 10 babae na ito ay mabilis na nagtagal. Tulad ng nakaraang mag-asawa, ginawa nila ang pinakakatutubo at primitive na mga aksyon. Sa makatuwid, nagkaroon ng maraming ingay sa teatro na ito. Kung ang lugar na ito ay puno ng mga manunood, tiyak na magkakaroon ng malakas na palakpakan at mainit ang kapaligiran, ngunit ngayon ay tila lalong nagiging awkward ang kapaligiran sa oras na ito, at ang kahihiyan ay hindi makapagsalita. Napangiti si Basong, araw-araw niyang nakikita ang mga ganitong eksena, kaya sanay na siya. Ang pinakamasayang taong naninirahan sa Gumay ay ang mga lalaki sa underground world. Pinamamahalaan nila ang mga lugar na ito at maaaring manirahan sa mga kasiyahan araw-araw. Ito ba ang damit ng Sun Temple? Tumitig si Nightingale sa stage. Kahit na ang pagsuray-suray ng mga figure ay magpapakulo ng dugo ng isang tao, ang Nightingale ay ganap na hindi natinag, at ang kanyang mga mata ay malinaw. Alam niya kung ano ang gusto niya, at alam niya kung ano ang kinasusuklaman niya. Ang mga pulang uniforme ng militar na iyon ay itinapon lamang sa sahig ng entablado, mukhang sobrang nakakasilaw. Tama, ang mga damit ng templo ng araw. Direktang inamin ni Bason. Ngunit, ang templo ng araw ay ang iyong Panginoon. Tumaas ang tono ng Nightingale, itinuro niya ang sarili. Bazen. Dapat mong malinaw na maunawaan ito. Tsaka wag mong kakalimutan yung akin. Ang aking pagkakakilanlan, ako ang espesyal na sugo ng templo ng araw. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito sa harap ko? Nang makitang nagalit ang Nightingale, hindi na pinansin ni Basong, at bahagyang ngumiti. Kung mas ganito, mas nakaka-excite, di ba? Anong gusto mo? Galit na sabi ni Nightingale. Hehe, sa tingin mo ba ay itinuturing namin ang templo ng araw bilang pangunahing bahay? Hindi pa rin nagbabago ang mukha ni Basong. Miss Nightingale, kailangan mong itama ang iyong posisyon. Ikaw ba talaga ang espesyal na sugo ng templo ng araw? High-level little lover lang siya, na-assign siya sa Gumay, tapos special envoy pa ang tawag mo sa sarili mo. Nakakatawa ba? Nais ng Baso na ito na bigyan ng magandang suntok si Nightingale sa kanyang tiwala sa sarili. Ngunit sinabi rin niya ang kanyang puso. Nag-iisang dumating si Nightingale sa Gumay. Kahit na siya ay tinawag na, espesyal na sugo. Ang dragon at lipunang ito ay hindi malapit na nauugnay sa templo ng araw sa isang mahigpit na kahulugan. Sa kasong ito, kahit na gusto ng Nightingale na mag-imbestiga, magiging mahirap para sa kanila na isagawa ang gawain. Hindi naghukay ng butas si Long Hewei at naglagay ng bitag.
Ikaw, namula ang Nightingale. Mas mabuting itigil mo na ang pagtatanghal na ito, at agad na humingi ng tawad sa templo ng araw. Kung hindi, sisirain ko ang Longhewi, hindi ba? Tumawa si Bason. Ang wild niya tawa. Pagkatapos tumawa, sumigaw siya ulit sa stage. Sinasabi ko sa iyo, magsikap ka para sa akin, sumigaw ng mas malakas, gagantimpalaan kita mamaya. Tigaw niya, at mas lalong naging masigla ang mga artista sa entablado. Sasabihin ko sa Sun Temple ang lahat ng nangyari dito. Galit na sabi ni Nightingale. Oo, kahit ano, nakangiting sabi ni Bason. Hindi naman siya kinakabahan. Hindi na madilim ang mukha ni Surui. Hindi siya masyadong excited ngayon. Bahagyang yumuko siya at sinabing, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng templo ng araw? Palabas lang. Bakit kailangang mag-online ng ganito? Hindi ko sinasabi na ito ang uniforme ng militar ng templo ng araw. Sino ang makakakita nito? Katuwaan lang, katuwaan, intindihin. Nakakatamad na mamuhay ng ganito. Tumawa si Bason. Huwag kang matakot, tinitigan ni Surui si Basong. Ano ang iyong inaasahan sa paggawa nito? Si Surui ay hindi naniniwala na ang kabilang partido ay ginagawa lamang ito para sa tinatawag na katuwaan at nangahas na lantarang insultuhan ang templo ng araw. Ito ay dapat magkaroon ng kanilang suporta. Umaasa. Bahagyang ngumiti si Basong at itinanggi ang mga salita ni Surui. Wala kaming anumang suporta, lahat ito ay para sa negosyo. Para pigilan sila. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Talagang hindi kakayanin ang eksena sa entablado. Ang Longhe Club na ito, sa ilalim ng bandila ng Temple of the Sun, ay gumawa ng isang kahalayan na nalampasan ang Suro as the bottom line is. Hindi niya matitiis na patuloy na mangyari ang sitwasyong ito, ngunit bago iyon, dapat alamin ni Surui kung nasaan ang suporta ng Longhewi. Maliit lang ang mga bodyguards ay naglakas loob na magsalita sa akin ng ganito, natatakot talaga ako. Nagkunwaring natatakot si Basong. Sa sobrang lakas ng pangangatawan, halatang tinutokso niya si Surui. Pwede ring patayin ka ng isang maliit na bodyguard. Sabi ni Surui. Hindi isinasa puso ni Bazan ang bantang ito. Pero, kung magpapadala ako ng balita na kayo ni Miss Nightingale ay tumatambay sa punong tanggapan ng Sun Temple. Kung gayon ang kanilang maaari bang payagan ka ng isang mas mataas na antas? Nakangiting sabi ni Basong, na pagpasyahanan niya na may relasyon sina Surui at Nightingale. Maglakad at tumayo ng tuwid. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Nagbibilang ako ng 3, itinigil ko ang palabas para sa akin, at humingi ng paumanhin ng personal. Napakahusay, mayabang kaya. Saka gusto ko talagang malaman, nasaan ang suporta mo. Tumawa si Bason, tumawa saglit, pagkatapos ay nagsabi. Dapat mong malaman na ang aking mga tao ay nasa labas ngayon, huwag mong isipin na umaasa ka maaari mo akong patayin ng mag-isa, gaano ka man kalakas. Bakit ang yabang mo? Dahil lang siya ang Diyos ng araw na si Apollo. Nabunyag ang pagkakakilanlan ni Rui. Hindi maliit ang volume ng sentence ni Nightingale, at nang sabihin niya ang pangungusap na ito, puminto lang ang live music, at saglit ding tumigil ang mga galaw ng mga artista sa entablado. Natigilan din si Basong. Kaagad pagkatapos, humagalpak siya ng tawa. Ang lalaking ito ay parang nakarinig ng pinaka-nakakatawang biro sa mundo, at napaiyak siya kapag tumawa. At tumawa din ng malakas ang iba pang kampa ni Basong. Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong, umiling at ngumiti, ngunit may bahid ng panlalamig sa ngiting ito. Galit na tumingin si Nightingale. Sinabi ko na siya si Apollo, siya si Apollo. Sabi mo siya si Apollo. Ahaha. Sabi ni Bason, at saka tumawa ng mas marahas. Ganito ang mundo, madalas mong sabihin sa iba ang totoo, pero akala ng iba nagkukwento ka, pero kapag nagkukwento ka, akala ng iba nagsasabi ka ng totoo. Ito ang sitwasyong kinakaharap ngayon ng Nightingale. Ang iyong bodyguard ay naging Apollo, ang Diyos ng araw. Hingal na sabi ni Bason matapos tumawa ng 5 minuto. Oo, tama iyan. Malamig na nagkatinginan si Nightingale. Sige. Sabihin ko rin sa iyo ang tunay kong pagkatao. Tumayo si Bason, itinuro si Surui, at sinabing, kung siya si Apollo, ang Diyos ng araw, ako si Apollo. Ang aking ama, siya ang ama ni Apollo. Hahaha. Nang lumabas ang pangungusap na ito, tumawa ang mga manunood.